Hello guys! Welcome po sa aking vlog dito sa Turkey. So pasensya, hindi ako nakapaggawa ng video mga ilang days kasi sobrang hina po ng wifi. Hindi ko alam, hindi naman daw sa wifi namin or baka sa phone ko. Sobrang hina po mag-upload sa aking YouTube channel. So kaya hindi ko tinuloy muna, hindi ko muna ginawa yung video kahapon. So, ngayon lang ako nakapaggawa. So, ayan, pag-usapan pa rin natin yung mga trabaho dito sa Turkey, guys. So, ang iba sa inyo, marami pa rin nagsasabi na, sis, caregiver ako dito sa itong bansa. May certificate ako ng caregiver. Inuulit ko po, yung caregiver is hindi po applicable dito sa Turkey. Wala pong caregiver na trabaho dito sa Turkey. Wala pong may mga Pinay dito na nag-aalaga sa mga matatanda. Kasi sila mismo dito, yung mga tao mismo dito, sila yung nag-aalaga ng kanilang nanay at tatay kapag matanda na. Hindi po uso yung caregiver dito. Kaya kahit ano pa yung natapos mo na natapos mo na may mga certification ka pa na ipapakita dito, hindi po yan applicable. So yung iba nagtatanong din, sis, pwede ba ako mag-apply dyan sa mga mall or cleaner? Hindi din po applicable yung mga ganyang trabaho dito. So wala pong trabaho na kahit ano dito. Yung trabaho lang talaga na ino-offer dito sa Turkey ay ang pagiging nani. Wala na po. So yan lang talaga yung trabaho dito na binibigay ng gobyerno nila sa atin sa Pilipinas, ang pagiging nani po dito sa Turkey. So sana makita nyo po itong video ko para hindi na po tayo paulit-ulit lagi na magtatanong. So ayan po mga kabayan, nani lang talaga yung ino-offer dito na trabaho sa Turkey. Wala na pong iba. Kahit skilled worker ka pa, wala pong ino-offer yung Turkey na trabaho para sa mga skilled worker dito sa Turkey. So pahirapan pa, minsan makapasok pero sobrang hirap po pasukin ang Turkey para sa skilled worker kasi medyo mababa yung sahod kapag dating sa skilled worker. So ayan po, I hope nakatulong. So ayan ha, tandaan na yung trabaho lang talaga na binibigay ng gobyerno nila sa atin ay ang pagiging nani dito sa Turkey. So ayan, nani yung trabaho dito sa Turkey, yung sahod palaging nasa 800. Basta first time ka talagang pumasok ng Turkey, kahit marami ka pa pong experience sa ibang bansa, basta baguhan ka pong pumasok sa Turkey, yung tatanggapin mo talaga ng sahod is 800. Kung gusto mong pumasok sa Turkey, mag-uumpisa ka talaga sa 800. Yung 800, isang bata lang po yun. Pero kapag dalawa yung alaga mo, or malaki yung bahay na pinagtratrabahuhan mo, ginagawa nilang 900. So, ayan po. So, yung 800, nakadepende po yan. So, ito din po. Kasi, laging may mga nagtatanong sa akin, sis, magkano ba yung rate ng ganyan sa Pinas? So, sis, pwede nyo namang gamitin po yung exchange rate. So, wag nyo na pong sabihin magkano yung rate niyan sa Pinas. Araw-araw po, nag-iiba po yung rate ng dollar. Kaya, pwedeng mag-iba din po yung rate ng inyong sahod. So, paiba-iba yung rate ng dollar. Kung yung 800 mo, i-times mo yan sa sa dollar. So, yung $1, i-times mo yan dyan sa peso. So, araw-araw po nag-iiba yung rate ng dollar. Kaya, wag nyo po akong tanungin yan. Pwede nyo i-check po online magkano yung rate. Pero, yung isang bagsakan ng inyong sahod ay nasa 40 to 45. Yung $800. Kapag 900 naman, 45 to 50k pesos. Yan po yung inyong magiging sahod. Plus allowance. Yung allowance, 200 TL pera nila yan dito sa Turkey. Tapos 24 hours day off. Yan yung magiging benefits mo po sa mga amo dito sa Turkey. So, I hope naintindihan nyo mga kabayan. So, ayan, gumagawa po ako ng live sa aking Facebook page na CC in Turkey, pero hindi pa rin yung iba nagjo-join. Kaya hindi talaga ako nagre-reply kahit marami pa yung mga tinanong mo dyan. Hindi ako nagre-reply kasi
paulit-ulit po yung inyong mga tanong. So, hindi naman po ako, kumbaga hindi po ako, hindi naman po ako agent na nagtatrabaho talaga sa agency. So, ginagawa ko lang itong part-time. So, ayan, kung pwede manood kayo sa aking mga videos or pwede mag-join sa live ko sa Facebook page para kung may mga katanungan po kayo, masagot lahat at lahat makarinig po ng mga sagot. Ang aking Facebook page ay CC in Turkey ang pangalan. CC in Turkey. Ilalagay ko po yung link dyan sa baba ng aking YouTube channel. Hanapin nyo po yung link dyan at pindutin at pwede nyo akong i-follow. So, nagla-live po ako araw-araw sa aking Facebook page. Pwede po kayong magtanong doon habang naka-live ako. Kasi hindi po bawat oras masasagot ko po yung inyong mga katanungan kasi hindi lang isa, dalawa yung nagtatanong sa akin. So, ayan guys, para isang sagot na lang tayo, mag-join po kayo sa live ko kung marami kayong katanungan. Kasi magkaiba din po yung mga oras natin guys. Hindi sa lahat ng oras, lagi akong nagdudut-dut ng cellphone. So ayan guys, sinasabi ko din na kung interesado po kayong mag-apply dito sa Turkey, alam ko yung iba sa inyo siguro nagtatanong ng mga agency, ano yung maganda na agency. Ang dami-dami pong mga agency dito sa Turkey. Pero yung iwasan nyo po na applyan ay yung mga agency na kumbaga ang promise sobra-sobra pero pagdating dito nagkakaproblema po kayo. So, nagkakaproblema kayo sa amo, nagkakaproblema kayo sa sahod, nagkakaproblema kayo sa day off nyo. So, yan po yung inyong iwas-iwasan. Yung iba ayaw na mag-agent. Ayaw ko na mag-agent kasi may babayaran ka sa agent. Diretso na tayo sa agency. Dumiretso ka nga sa agency kasi ayaw mong magbayad sa agent. Dumiretso ka sa agency, wala ka namang alam pala. Yung alam mo lang na agency dyan sa Pinas pero hindi mo alam ang ka-tie-up ng agency mo dito sa Turkey na ito pala yung reviews ng agency na ito sa Turkey, hindi pala maganda. So ayan, yung alam mo lang na agency ay sa Pinas. So ayan, pagdating dito nagka-problema ka sa amo, hindi ka na matutulungan ng agency, bahala ka na hanggang sa mawalan ka ng papel. So ayan yung iwasan nyo guys dito. So tandaan na ngayon wala na pong processing fee. Wala na pong processing fee pagpunta dito ng Turkey kasi nga yung amo yung nagbabayad ng inyong mga processing fee, pati ticket po, yung amo yung nagbabayad dito. So yung babayaran nyo po sa Pinas ay ang inyong counterpart na tawag dito, medical, yung visa at yung agent fee. Yan yung babayaran nyo po sa Pilipinas. Kanina, kinausap ko din yung kaibigan ko, sis, magkano ba yung binayaran mo nung pumunta ka dito sa Turkey? Kasi iba-iba nga kami ng agency. Sabi niya sa akin, kilala yung agency niya, no? Pero wag ko nang i-mention dito. Bawat buwan, may salary deduction siya ata for 6 months. Tapos, may salary deduction siya for 6 months. Pagdating dito sa Turkey, syempre, kinukuha sa sahod niya yung salary deduction na yan. And yung ticket, hati pa sila ng amo niya papunta dito sa Turkey. So sabi ko guys, iba-iba po yung agency. So iba-iba po yung style ng agency sa pagkuha ng pera sa mga kababayan natin or sa pag-apply. So, ayan, hindi ko kayo sinasabi na, dito na lang kayo sa agency ko na pinopromote, yung Excel. So, pwede kayong mag-apply sa iba, pero kapag nag-apply na kayo, doon na lang kayo muna mag-apply kung doon talaga yung gusto nyo. Kasi dito, sa agency ko na pinagtatrabahuhan, kung nakapag-apply ka na sa akin, wag mo, 1 week ngayon ka nag-apply, pagka next week gusto mo nang ma-pull out kasi doon ka nakapag-apply sa iba. So hindi din naman pwede yon. So yung kinukuha ko lang kapag gusto nyo talagang mag-apply,
Yung kukunin ko po sa inyo ay ang inyong diploma, ang inyong passport, at ang inyong introduction video. Yan lang po yung kailangan ko para maibigay ko sa agency at magkaamo kayo agad. So, yung paghihintay po ng amo, minsan may 1 week, may isa akong applicant na na-hired na, minsan 1 week lang, 2 weeks lang siya naghintay. After 2 weeks, 1 week lang yung kontrata niya dumating. So, nakadepende yon. Yung iba sa inyo, aabuti ng 1 month bago magkaamo. So, iba-iba po yan. So, iba-iba po yung tawag dito, yung araw na magugustuhan ka ng amo. Merong aabuti ng 1 month, merong aabuti ng tag-iilang weeks bago ka po ma-hired ng amo dito sa Turkey. So, ayan po yung sitwasyon dito ng mga agency sa Turkey. So, ayan, kung interesado po kayo, PM nyo po ako sa aking Facebook page. Hanapin po yung link sa ibaba. Tapos, message nyo ako sa WhatsApp for more information po. So, ayan. Lastly, sa mga gagastusin papunta dito sa Turkey, wag nyo naman sabihin na wala na kayong gagastusan. No, yung Turkey, isa sa pinakamagandang bansa na pwede pagtratrabahuhan. Malaki yung sahod. Kumbaga, last year, noong mga ilang nakaraang taon, may mga placement fee pa. Umaabot yung binabayaran namin, umaabot ng 200 to 300k pesos sa agency parang lang makapag-apply dito. Pero ngayon, yung isipin nyo guys, na ngayon wala na po kayong binabayaran na processing fee, na instead na kayo yung magbayad niyan, yung amo yung nagbayad. Alam nyo guys kung magkano yung binabayaran ng amo? 300 to 400k dollars. So, yun yung binabayaran ng amo sa processing. So, kung mayroong placement fee, kayo sana yung magbabayad niyan. Pero ngayon, dahil ngayong taon, hindi na may bagong kasunduan yung Pilipinas sa Turkey, hindi na kayo pinapabayad. Yung amo na po yung nagbabayad ng processing fee ninyo. Kaya yung babayaran nyo na lang po is yung medical nyo, yung visa nyo, yung ticket nyo papunta sa Manila kapag nag-visa na kayo, kung nataga-probinsya kayo. So, yun yung babayaran nyo, yung agent fee nyo. Hindi na kayo guys magti-training. Ito yung kagandahan sa agency ko. So, yung ibang agency, pinapatraining pa sila kahit bago pa yung mga testa nila. Pinapatraining pa sila para magbayad ulit. So, alam nyo guys kung magkano pa yung binabayaran sa training. Tag 30k, 40k. So, sobrang malaki po. So, ito sa agency ko, hindi na po kayo mag-training kasi mga ex-abroad kayo. Kahit sa ibang agency ex-abroad, kailangan pa mag-training. Dito, hindi na po. Kung interesado po talaga kayo, i-message nyo ako, ibigay ko po yung requirements na pwede nyong kumpletuhin habang nag-a-apply kayo. So, siguro, gagastos lang kayo ng mga 30 to 40k. Lahat-lahat na yun, guys. So, hindi naman ibig sabihin na yung 40k is isang bagsakan lang po yun. Estimated lang po yan. So, ayan, estimated lang po yan na gagastusin ninyo. Hindi ko sinasabi na fix yan, estimated. Pero hindi na siguro lalagpas dyan sa 40k yung inyong gagastusin. O saan pa kayo guys hahanap? Kasi for sure kapag mag-apply kayo sa ibang agency, mas malaki pa yan yung babayaran ninyo. At yung iba gusto ng salary deduction. Parang wala na yata ngayong salary deduction. Minsan mahirap din guys yung salary deduction. Pagpunta dito malaki yung kaltas sa sahod ninyo. So ayan guys, I hope na mas in-encourage ko kayo na huwag mag-salary deduction guys. Mas maganda na pagdating nyo dito, buo po yung sahod ninyong natatanggap. Diretso padala sa pamilya. Ano lang naman yung 30, 40k, ano lang naman yan guys. Isang ano lang yan, kumbaga, isang beses lang yan mangyayari sa pag-apply mo papunta ng Turkey. Kayang-kaya mo yan bayaran pagdating dito kasi yung sahod mo is malaki. So, ayan guys, yung sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-salary deduction. So, katulad niyan, nakadepende kasi yan guys sa mga agency na ina-applyan ninyo. So, may mga amo na ikaw yung mamamasahin ng ticket mo. Kasi depende po yan sa agency. Merong agency na nagpasa salary deduction na sa sahod mo, hindi pa kasama yung ticket mo.
So, magte-training ka pa sa Pinas. Mga ganyan po yung gagawin nyo. So, medyo malalakihan po kayo sa gastos. So, kung kayo nasa ibang bansa at patapos na po yung kontrata nyo, try nyo munang mag-ipon ng ganyan kalaki na halaga. So, para na kung makapunta kayo ng Turkey is hindi po kayo manghihiram ng pera na may interest po. So, in-encourage ko kayo na hindi ko sinasabi na hindi maganda yung manghiram. Mas maganda na sarili mong pondo yung ginamit mo para pag-apply mo dito sa Turkey, yung sahod mo buo, tapos wala kang utang sa Pinas, wala kang babayaran na interest. So, yan yung pinapaintindi ko. Mas maganda na sarili mong pera na pinaghirapan mo doon or dyan sa ibang bansa ngayon habang nag-a-apply ka dito sa Turkey. Kasi, imagine guys, kapag may interest, yung inutang mo, sobrang laki po. Malaking tulong po yan kapag pagdating mo dito, walang kaltas yung sahod mo. Diretso bigay mo sa pamilya mo. So, ayan, in-encourage ko kayo. Pero nakadepende sa inyo. Kung interesado kayo, i-message nyo ako sa WhatsApp. Tutulungan ko kayo na makapag-apply dito sa agency, na makapag-amo kayo. Pero wag po naman, kumbaga, may time na para sa inyo talaga yung trabaho na yan. Kaya kailangan nyo din maghintay. Pero kung hindi talaga kayo makapaghintay dahil gusto nyo magkaabong, pwede po kayo sa mga ibang agency. Pero yun nga lang, may babayaran din kayo. So, pero kung okay naman dito sa sinasabi ko, yan yung mga option nyo guys. So, I hope nakatulong po yung aking video. So, ayan, see you sa mga next videos ko po.